Positibong Administrasyong Marcos na mapapanatili ng bansa ang pag-angat ng ekonomiya. Ito ay kahit na ibababa pa ang growth target ng Pilipinas sa 6 hanggang 7%. Yan ang ulat ni Kenneth Pasyente. 6.2 trillion pesos ang iminungkahing national budget para sa taong 2025 ng Development Budget Coordination Committee o DBCC sa cabinet meeting kahapon na pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Mas mataas ito ng 7.5% sa budget ngayong taon na 5.768 trillion pesos. Ayon kay National Economic and Development Authority Secretary Arsenio Balisacan, sakaling maaprubahan, mananatiling nakalaan ang naturang pondo para sa mga proyekto na makatutulong at makakapagpabuti sa antas ng pamumuhay ng mga Filipino. Kabilang na ang pagbibigay ng abot-kayang pabahay sa ilalim ng Pambansang Pabahay para sa Pilipino program ng pamahalaan. With spending to remain focused on delivering high-impact and transformative public infrastructure projects and essential social services, especially for the poor and vulnerable. Natalakay din ang mga hakbang ng pamahalaan kaugnay sa iba't ibang usapin kabilang na ang mga plano upang mapalago ang ekonomiya ng bansa, kung saan inaprubahan ng DBCC ang pag-adjust ng growth target ng bansa ngayong 2024. Mula kasi sa dating 6.5% hanggang 7.5% na target para ngayong taon, ibinaba ito sa 6% hanggang 7%. Paliwanag ni Balisacan, isinaalang-alang dito ang ilang bagay kabilang na ang economic performance ng bansa noong 2023, gayon din ang ilang external factors. To recognize the recent developments in the global economy, particularly trade and finance, we have seen there continuing slowdown of the global economy, and also taking into account the uptick in oil prices, and as well as the trends in the in inflation and interest rates, that not just in the Philippines but also in other countries, particularly our major trading partners like the US. Sa taong 2025 naman, ibinaba ang growth target sa 6.5% hanggang 7.5% mula sa dating 6.5% hanggang 8% range, habang nakapako pa rin ang growth target ng bansa para sa taong 2026 hanggang 2028 sa 6.5% hanggang 8%. Sa kabila ng naturang adjustment, iginiit ni Balisacan na on track pa rin ang trajectory ng ekonomiya ng bansa. Katunayan, mapapanatilian niya ng adjusted growth targets na ito ang posisyon ng Pilipinas bilang isa sa may pinakamabilis na paglago ng ekonomiya sa Asia-Pacific region. At this pace of growth, we are still on track to achieving or to reducing poverty incidence from 18% in 2021 to single-digit level in 2028. Gayunman, hindi pa rin ipinagwawalang bahala ng pamahalaan ang ilang hamon sa kabila ng magandang itinatakbo ng ekonomiya ng bansa, gaya na lamang ng domestic at external risk, climate change, natural disasters gaya ng nararanasang El Nino na malaki anya ang tsansa na makaapekto sa food security maging sa presyo ng mga bilihin sa bansa. Bagay na tinututukan naman na daw sa ngayon ng pamahalaan at iginiit na sa harap ng mga hamong ito, nananatiling positibo ang administrasyon na maipagpatuloy nito ang momentum para sa pag-unlad ng Pilipinas. The Marcos administration remains steadfast in its commitment to sustain the robust growth trajectory of the Philippine economy. The government's dedication transcends meeting statistical targets or numerical benchmarks. We direct our efforts toward realizing a strategic and compelling vision for our nation's prosperity, even as we navigate a global economic landscape marked by various challenges within and without. Binigyang diin naman ni Balisacan na hindi makakaapekto ang adjusted growth rate sa pagkamit ng bansa sa upper middle income economy status sa taong 2025 at sinabing on track ang pamahalaan sa pag-abot nito. Pero posible pa rin kayang makamit ng bansa ang target nitong 8% GDP growth sa pagtatapos ng termino ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. The 2028 is we are targeting 6.5 to 8. If we hit the 8, we will be so lucky, right? But you know, as we see it, there are I see if the interest rates will continue to fall, there's a huge housing backlogs
that, if those come in, they will drive the economy in a substantial way. Matatanda ang lumago sa 5.6% ang GDP ng ekonomiya ng bansa noong 2023. Mas mataas ito sa China, Vietnam at Malaysia. Kenneth Pasyente para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.